So previously sa ating ginagawang project na Exotic Sanctuary, ito na lang yung problema natin, di ba? Tatakpan natin to para sa ulan. So ngayon, natakpan na natin siya. Gamit ko trapal na lang para pandurugan talaga pag naulan. Tapos itong rack natin na paltos, dinagdagan ko na ng isang layer kasi kukulangin pala ako. So ang gagawin natin ngayon, magka-transfer, maglalagay ng lights, saka mag-setup ng enclosure. Ulahin na natin to si Veldora. Lika na. Angas mo, ikaw mauna dun ha. O diyan ka muna, painit ka. Lalagay ko lang enclosure mo dun. So goods din naman yung nabili nating rack. Kayang-kaya i-handle yung enclosure ni Veldora. Naka-Reptizone enclosure yan si Veldora. Pati ilaw niyan Reptizo. Kaso yung isa lang para lang pero pwede na yan. Welcome sa unang tenant natin sa Exotic Sanctuary. Diyan ka na boy. So next natin gagawin, maglalagay ng ilaw. Sa Ace Hardware ko din to nabili. Dalawa lang, isang RGB tsaka isang warm. Kaya super wisyo pala tong gagawin ko na to. Kasi nauna ko ilagay yung mga rack tsaka enclosure yawa. Pati enclosure ni Veldora kailangan ko iusog. Talaga namang huling-huli yung gigil ko eh. De, sa totoo lang, pinakita ko lang talaga sa inyo na kapag maglalagay kayo ng ilaw sa exotic room, unahin nyo yung ilaw ha. Huwag nyo na akong gayahin. Mararamdaman mo talaga yung pagod, kakahilat, kakabalik ng mga rack eh. Pero anyways, ayan, nilalagyan na natin yung LED strip natin. Double-sided tape lang yung ginamit ko pandikit niya kasi hindi ko pwede i-hook, bakal yung pinagkakabitan ko eh. So buti na lang saktong-sakto yung 5 metrong LED strip nung umabot yung saksakan tsaka napaikutan natin yung rack. Kaya itsura nyo. Hindi pa ganun kala kasi si Umaga nga ni. Tsaka kaya ako sa likod nilagay kasi may ilaw na yung mga dragon natin. Ito naman yung isa nating ilalagay sa kabilang rack. Naka RGB naman. May remote pa. Sheesh. Pinoproblema ko naman dito kung paano kayo pupulupot itong LED strip na to dito sa buong rack kasi baka pag inikot ko ng todo mapundi. Pero sinubukan ko agad, sugalan natin to, total kakabili lang eh. Pagka napundi, di balik agad natin sa Ace Hardware. Inamunggal. Ito nga pala yung katulong ko sa paggawa ng Exotic Sanctuary, si Buddy Budbud. Kita niyo mukha niyan, lakas makasar niyan. Bigla ka lang makakatapak ng ihi habang gumagawa talaga eh. Anyways, tapos na nga pala natin ikabit yung LED strips, buksan natin. Ayun, pwede na. Since all goods na yung mga lights, transfer na natin yung mga enclosure dito. Wala pa rin talaga akong tiwala sa rack na yan, kaya may alambreng nakakabit dyan para hindi umaalog. Lumiliit kasi habang naglalagay ako ng mga enclosure kaya sinecure ko na. Kaya yan, pwede na yan. Ang hindi ko lang sure ngayon kung mabubuhay pa yung mga halamang nasa enclosure. Pag hindi, di palitan. Ito nga, may nabasag pa na pintuan, no, kainis. Kaya din nga pala yung itsura kapag walang nakatutok na ilaw sa mga enclosure nila. Laki ng pagbabago, no? Laki na nagagawa ng lighting. Though maganda pa rin naman sila tignan, pero mas solid talaga pag may ilaw na nakatutok. So dito naman tayo sa rack ng mga dragon. Setup pa na natin yung kay Velgreen tsaka sa dalawang maliit. Kaya na mag-transition yan, napapagod na ako. Basic setup lang muna yung gagawin natin sa kanila. Ito nga pala yung substrate na gagamitin natin, Corn Cobs by Reptile Lounge. Ang mali ko dito, konti nang binili ko, hindi sumakto sa mga enclosure, kulang, pero ginawan ko pa rin ng paraan syempre. Dalawang dragon lang muna ililipat natin today, si Velgreen tsaka yung pinakamaliit, wala pang pangalan. Bakante muna natin tong isang enclosure na to. Total wala pa akong ilaw na mahaba, yung T5 gagaya ng kay Veldora. Pupunta pa tayong Reptile Superstore para bumuli ulit, tapos lalagay natin dyan yan. So kabit na natin yung mga ilaw ng dragon para matransfer na natin sila. Buti na lang itong enclosure na galing kay Darkmorph, may lalagyanan na ng ilaw eh no, solid din talaga eh. So ito ilalagay natin dyan, si Velgreen, natakot sa akin pag nakikita ako sa liwanag. Kasi pinapasok ko lang sila pag magbubukas ng ilaw tapos nilalabas ko ulit sa gabi. Ayun no, kumaripas oh. Pero masasanay din yan, bago kasi lahat eh. Itong pulang maliit, galit na galit din eh. Pero parang si Veldora lang yan. Itong unang beses niya nababad sa outdoors, galit din sa akin. Pero ngayon pag nakikita ko, alam niya na gagawin eh. So sila lang muna yung nilipat natin today. Wala pa yung hognose, mantis, ants, tsaka ibang bidi at gecko pa. Wala, pagod na talaga ako eh. Pero worth it. Lalo ko sasamahan mo ng ganito pagsapit ng gabi. Ay putya, Diyos ko po nanang napakasarap. I present you the Ulad Chicha Worm by Pets Coco Friend. Flavored fried super worm yan that comes with cheese, spicy shrimp salt, tsaka puta ka nabubulol ako. Ganun siya kasarap, nakakabulol. O, huwag mo sabihin nandidiri ka, kalalaki mong tao ha. Alam mo na kasunod. Andyan ang link sa comment section kung gusto nyo tikman at dapat nyo pala talaga tikman. Anyways, ayun na nga pala yung result ng mga pinagagawa natin. Nakakawala naman talaga ng pagod eh. Di pa siya talaga yung dream kasi gusto ko rin naman syempre ng room para safe na safe sila. Pero nag-level up tayo ngayon taon, di ba? One step at a time lang. Ipon ulit tapos level ulit. Anyways, magmumuni-muni muna ako dito bago ko patayin yung mga ilaw. Yan na lang din muna for today mga Lodi. Bye-bye!